lahat, ako nga po pala si Angela Abanilla, galing sa BSES 1C. Narito po ako upang ipakita sa inyo ang aking advocacy sa ating kapaligiran. Ang kahalagahan ng kalinisan sa ating kapaligiran. Ang ating kapaligiran kung saan tayo nakatira, dapat may pagkakaisa sa pagitan ng kapaligiran at mga nabubuhay na nilalang. Sa kasalukuyang sitwasyon, dahil sa sobrang populasyon, ang kapaligiran ay nasa panganib. Nakakabahala ang sitwasyon dahil ang ating likas na kapaligiran ay labis na ginagamit upang matugunan ang mga pangangailangan ng tao. Dahil sa maraming gawain ng tao, hindi natin mapanatili ang isang malusog na balanse sa kalikasan. Kasama ang mga problema ang mabilis na paglaki ng populasyon, pagkasira ng likas na yaman, pagkaubos ng kagubatan, pagguho ng lupa, pagkaubos ng tubig sa ilalim ng lupa, regular na kakulangan ng sariwang tubig na iinom, pagkawala ng mga halaman. Sa kabila ng lahat, ang ating kapaligiran ay unti-unting nasisira. Isang halimbawa ay ang polusyon sa lupa at tubig. Ang mga basura, lalo na ang mga plastik, ay hindi madaling nabubulok at nananatili sa lupa at tubig. Nagdudulot ito ng polusyon sa ating mga ilog, lawa at karagatan na nakakasama sa mga hayop at halaman. Pagbaba ng biodiversity. Ang basura ay nakakasama sa mga hayop at halaman. Maaari silang malason, maipit o mamatay dahil sa pagkain ng basura. Ito ay nagdudulot ng pagbaba ng biodiversity na mahalaga para sa kalusugan ng ating ecosystem. Pagkasira ng mga kagubatan, ang pagpuputol ng mga puno para sa kahoy, papel at iba pang layunin ay nagdudulot ng pagkawala ng mga tirahan ng mga hayop, pagbaba ng biodiversity at pagtaas ng pagguho ng lupa. Mahalagang tandaan na ang pag-ayos ng ating kapaligiran ay isang pangmatagalang proseso na nangangailangan ng pagtutulungan ng lahat. Ang bawat isa ay may tungkulin na gawin ang kanilang bahagi upang maprotektahan ang ating planeta. Pag-uorganisa ng mga clean-up drive sa mga komunidad, paaralan o samahan.